Sinong may sabing naduwag itong si Tulfo? Oh, eto si Erich Sylvester Tulfo, aka Erwin Tulfo kung pagbabasehan mo ang kanyang pasaporte sa Amerika mga kababayan. Nasabi ng ilan napipipi na daw ngayon at hindi na makapagsalita sa mga isyu na may kaugnayan sa mga bangag at kurakutan sa gobyerno. Eh ngayon mga kababayan, nagwala sa live TV eto si Erwin Tulfo dahil ang pinag-uusapan ng mga kababayan ay ang mga bashers niya. Galit at gustong manakit si Erwin Tulfo mga kababayan aka Erich dahil ang kalaban niya ngayon mga kababayan ay mga bashers na kumikisyon daw sa integridad niya mga kababayan dahil sa issue ng kanyang stolen identity yung issue sa kanyang passport mga kababayan. At bagamat nagsalita na sa wakas ito si Erwin Tulfo aka Erich mga kababayan, ay hindi naman niya sinagot ng diretso ang tungkol sa pagnakaw daw niya di umano yung fraudulent act na kumuha siya ng identity sa Amerika bilang Erich Sylvester Tulfo. Ang ginamit niyang palusot ngayon mga kababayan ay nag-TNT daw siya sa Amerika. Panoorin niyo po. Ngayon, Ngayon! Galit na mga kababayan, no? Akala natin nagiging maamong tupa na ito mga kababayan dahil simula nang naging congressman ito tahimik pa sa sementeryo, hindi na natin naririnig na nagsasalita. ini-question ako ng mga ilang mga vlogger. Mga vlogger pala ang mga kalaban niya mga kababayan. Kaya muling tumapang. Kailang katatapang sa mga Marcos, Tulfo, kay Romualdez at sa mga kawatan sa gobyerno. Kini-question ho ako ng ilang basher, mga troll. Bashers, trolls. Diyos ko po, sabi, may karapatan pa ba yan tumakbo bilang senador, bilang... Dahil unang-una, may conviction ka na final sa Korte Suprema. taas na opisyal ng bayan natin, Dumagdag pa yung stolen identity daw. walang kredibilidad, walang Peke identity. integridad, kung pagiging TNT ko ho. No. Sinong may sabi sa yung ang issue dito ay pagiging TNT mo? Nililihis ang usapan mga kababayan. Ang issue dito, Erwin, ay yung pagiging Erich Sylvester Tulfo mo. Ano ka nga ba? Amerikano o hindi? Sagutin mo yung pagka-Erich Sylvester Tulfo. Nakakuha pa ng American passport mga kababayan. Oo, naging TNT ka. Given. Wala kaming pake. How about yung stolen identity? Kung pagiging undocumented alien ko po, Wala kami, hindi yan. bawal po ako magsilbi. Walang bawal-bawal. Kaya ba tahimik ka sa mga Marcos, Erwin, dahil para hindi ka pagbawalan tumakbo? Anyway, mga kababayan, okay naman tayo dito kay Tulfo dati, no? Sumama lang ating loob dito, mga kababayan, dahil nung pumasok ito sa politika, luhod kinatamba. Naging aso ni Tamba, mga kababayan. Tahimik pa sa sementeryo dito pagdating sa isyong kurakutan. At lalong-lalo na dyan kay BBM. Tahimik pa yan sila, sementeryo. Bawal na po ako magtrabaho sa ating bayan na ginawa ko lang naman ho yun para mapakain yung mga anak ko. Sige. Ang ginagawa nito mga kababayan, nililihis ang usapan. Nagpapaawa sa mga kababayan din natin mga OFW. Iba, yung mga OFW, sumunod sila sa proseso. At kung mayroon mang nag-TNT, Sylvester, Erich, ay hindi sila nagnakaw ng identity. Nanatili silang TNT. At wala kaming issue doon. Ang issue, yung pagiging fraud American ministro ang nagsabi American Embassy, fraudulent act. Ang ginawa mo sa iyong peking identity doon na sinabi mong pinanganak ka sa Hawaii. Pero hindi naman pala, doon naman pala daw sa Tacloban mga kababayan. Para maitawid yung mga anak ko sa paghihirap. Kung kasalanan ho yun, sa tingin ho ninyo, then guilty po ako. Hindi yun ang issue nga. Pero ito lang ho masasabi ko, wala po akong nilabag na batas Bakit mayroon kang conviction sa Supreme Court? Libel. dito sa ating bayan. Wala kang nilabag pero convicted ka. Wala po akong nilokong tao. Nanloko, Erich Sylvester Tulfo. Ano ba yun? Yan lang sinasabi mo ngayon, wala kang niloko. Niloloko mo kami. Dahil kumpirmado na may pasaporte kang Erich Sylvester Tulfo. Isang Pilipino. Isang Pilipino. Kundi lahat ng Pilipino. Maging sa Amerika nung nandoon po ako. Wala daw niloko sa Amerika. Tapos ang US Embassy na nagsabi mga kababayan, fraudulent act.
acquired by illegal act yung birth certificate niya. Wala po akong inistapa. Wala po akong Hindi estafa ang usapan dito. scam ng mga Pilipino, maging ng Fraud. mga Amerikano. O maging ang mga Amerikano. Explain mo yan sa US Embassy. Wala po akong niloko. Yung nire-remit ko ho na pera dito ay galing po sa Irrelevant. Oh. pagod at pawis ko, Bay Aljo. Irrelevant. Hindi yan ang Yan ho usapan. ang totoo. Kaya hindi po ako nahihiya. Bakit mo tinago for 20 years? Dahil mga kababayan, gusto pang mag-renew ng passport sa Amerika, mga kababayan. Ano yun, dated 2020 ba yun? May gana pang mag-renew ng pasaporte niya, pangalan niya Eric Sylvester Tulfo. Base dun sa mga dokumento na nag-leak, mga kababayan. Ha? Hindi po ipinangangalandakan ng mga mga undocumented alien. Paano ka naging undocumented na may pasaporte ka nga ng Amerika? Nililihis sa usapan, mga Ng kababayan. mga no? TNT. Pero hindi ko rin ikinahihiya, Bay Aljo, na once upon a time, nag-TNT ako. Sagutin mo yung ano, ay paulit-ulit na lang, mga kababayan, itong TNT na hindi naman yan ang issue. So, kung ang isang dating TNT, isang dating nagtrabaho na walang papel sa abroad, Walang papel, may pasaporte ka, Erich. ay pag umuwi dito, wala na pong integridad, hindi na po siya pwede magsilbi sa bayan. Oh, wala kang integridad dahil unang-una, paano ka naging Erich? Oh, bakit sabi ng US Embassy nung una, nung binigyan ka ng pasaporte, pinanganak ka sa Hawaii. Tapos nag-serve ka pa sa US military. Oh. Tapos, bigla-bigla, ngayon pinanganak ka na naman sa Tacloban. At gusto mong mag-serve dito sa Pilipinas na pagiging congressman, senador, presidente. Diyan palang Tulfo, sabit ka na. Saan ka nga ba? Pilipinas o Amerika? You tell me, bawal na ba yun? Hindi ka na pwede magsilbi? Bakit yan ang tatanungin mo? Wala naman ako nilabag na batas doon. Wow! Bumalik ka kaya sa Amerika ngayon, Tulfo. Oh, Erwin, kung hindi ka makukulong doon, hindi na ito makabalik ng Amerika, mga kababayan na dahil kinansila na ang kanyang pasaporte dahil based sa US Embassy, fraudulent act yung ginawa niya. Ibig sabihin, hindi po ako nag-scam ng mga Pilipino-Amerikano. Wow! Hindi po ako Oh, ipapakita na naman natin ulit, mga kababayan, itong letter ng US Embassy. Oh. Fraud! Sabi nakaw dito. doon. Hindi pa ako nagnakaw sa gobyerno ng Amerika. How about dito sa gobyerno ng Pilipinas? Malamang hindi pa, mga kababayan. Dahil bago pa ito, mga kababayan. Ang ginawa ko lang O sana hindi. po ay magtrabaho. Lalo wala po akong kaso rito. Oh, bakit may conviction ka na with finality doon sa Korte Suprema? Wala po akong kaso ni isa dito sa panloloko, pagnanakaw. Oh, pagsisinungaling meron. Oh. Wala po. Wala po Libel. akong in-scam na Pilipino. At ikaw ay Pilipino. Exactly. Exactly. Pagkatapos sasabihin, nanloloko. Ano niloko? Alam nyo, Diyan pala, mga alam mo kababayan, ba, isa lang ito kaya binabanatan tayo dahil number 1 ho ako sa survey. Malakas. Oh, hindi ha. Kahit pa mas mataas ka pa sa number 1. Anong mas mataas? 0 ka pa. Oh, before 1. Hindi ka mababanatan, Tulfo. Alam mo anong kasalanan mo, Erwin, Erich? Sip-sip ka dati kay dating Pangulong Duterte Ngayon, dyan ka naman nakisip-sip, kinabangag, kinatambalos-los, dahil sila na rin ang presidente. Matalas yung dila mo, yung bunganga mo, dati-rati sa mga kurap kuno. Ngayon, nasa harapan mo na. As a matter of fact, katabi mo na. Oh, dyan sinatamba. Ang sinasabing pinakakurap na mga opisyalis ng gobyerno ngayon, mga kababayan, at pinakakurap na gobyerno. Tahimik ka. Oh, dyan kami nagalit, Tulfo. Wala kaming pakin number 1 ka. Sa katunayan, willing nga kaming suportahan ito si Tulfo, mga kababayan, kung hindi lang niya binali ang kanyang prinsipyo. For the sake of politics, mga kababayan At sa ambisyon, nilunok lahat ng kanyang sinuka. Yung inaasahan natin na tagapagtanggol sa atin. Nag-join na sa kanila. Okay. Diyan kami nagalit. Doon po sa mga tumitira na vlogger, mga basher, Matapang ka lang sa basher at vlogger. How about dun kay Tambaluslos? Wala kaming narinig sa iyo. Kay ngag-ngag. Itong pinakakurap na budget ngayon. By the way, mga kababayan, siya pala ang
Yung aak-akap XO, siya pala ang nasa likod niyan. Oh. Kaya pala, dahil nagbabalak, tumakbo ng senador mga kababayan. Ngayon pa lang mga kababayan, red flag na ito. Number 1 po ako since last year pa, June. Wala kami pake. Sinabi ko na sa nanay ko, pero ang nanay ko po ay nalungkot. Nabubuhay pa yung nanay ko. Sabi niya, hindi nakakatuwa yan. Sabi ko, bakit? Kasi anak, titirahin ka niya. Uhubarang ka talaga. Hindi ka naman matitira, Tulfo, kung paulit-ulit na lang tayo mga kababayan. Anyway, kayo na rin ang bahala. Ha? Alam natin mga kababayan, marami sa mga botante ang walang internet at hindi alam itong totoong ugali ng mga Tulfo. Kaya mananalo sila mga kababayan. Pero bahala kayo. Anong masasabi nyo dito sa pag-aalboroto ni Erwin Tulfo? Post your comments below.